Kung ating soil test kit ay meron po siyang kasamang cuvettes, ano po? So, bukas papakita ko sa inyo yung buong laman ng soil test kit. So ito po yung maliit na test tube. Doon po sa ilalim meron siyang scratch, no? Paikot po yung scratch na yun kung saan hanggang doon lang yung level ng soil sample na ilalagay natin. So can you imagine na yung 1 kilo of composite soil sample na dadalhin niyo doon sa laboratory, ganito lang kalaki yung kailangan para ma-analyze kung ano yung nutrient status ng lupa ninyo. So ulitin po natin, ganito kaliit kaya very critical po talaga yung pagkukuha natin ng soil sample. Ano po? So mamaya po mayroon akong video ng pagkukuha ng soil sample. So dito po yun, so ilalagay natin ng gandoon and then we just follow the procedure step by step po. So ito sa soil pH, usually po yung 12 drops of CPR pH indicator dye. Nandun naman po yun. Yung 12 drops, yung pong ating mga reagents ay naka-diretso na po siya sa dropper. Hindi nyo na kailangan ng separate dropper kasi yung ano i-invert nyo lang, tataob tapos magda-drop na po yung pusa. So bibilangan nyo lang po yung number of drops. Pwede pong lumagpas ng 12, 13 siguro hanggang 40 pero hindi po pwedeng 10 or 11. Kasi po itong 12 drops po ay calculated na po yan ng develop ng ating salt pH. Ano po? Pero although sinabi ko na pwedeng sumobra, hindi mo pwedeng yung 12 maging 20. Ano po? Sumobra tayo ng isa o dalawang drops. Normal po yun, no? Hindi natin kasi kontrolado masyado yung kasi kung ang inaano kasi natin dito yung drop niya ay kumpleto yung pagkabilog ng drop pero kung minsan hindi natin yun tawag ito, hindi natin na-prevent po na medyo meron pa mas konti or medyo mas malaki o kaya magsunod-sunod yung drop. Experience ko po kasi yun na depende kung paano niyo siya pipigain yung ating dropper. Ano po? Tapos po i-mix po natin yun ng gently by 20 times. Although po nakalagay dito sa 20 times, kung hindi pa po kayo nakakagamit nito, kung hindi kayo sanay, yung 20 times hindi pa yun nami-mix na mabuti. Ano po? Hindi kaya i-mix na mabuti kung hindi niyo alam yung technique kung paano siya mag-mix ng mas sa 20 times na pag-mix niyo ay mag-mix na po yung reagents at saka yung soil sample. Ano po? So, in-assume na yung sanay na mag-mix ng 20 times is enough, pero hindi po kailangan na exact 20 times. Ang importante po ay nag-blend mabuti yung reagents at saka yung soil sample. Ano po? So, after po nitong 20 times, i-rest lang po natin yung test tube. Meron po kasi siyang lagayan ng test tube. Ano po? Tapos meron kayong timer. Kung sanay na kayo, kahit wala kayong kasama, pwede, lalo na kung meron kayo cellphone. So, after 2 minutes, ulitin po natin ulit itong pag-mix, no? I-mix po ulit natin sa repeat step 3 and let the test tube stand for 5 minutes. So, pag tinignan po natin yan, mga 2 minutes plus 5 minutes, so 7 minutes. Ano po? Yan, i-stand po ng 5 minutes. Ngayon, madali lang naman kung wala kayong timer, yung 2 minutes is 120 seconds. Bibilang kayo ng normal na 120. So, 1, 2, 3, 4, 5, then 60 hanggang 120 kung matyaga kayo, no? Pero sabi ko nga, yung ating mga cellphone ay high-tech naman. May mga timers po natin dyan na. So, yun po yun. So, 7 minutes na po yung sa first 4 steps dun sa soil pH. Ano po. Tapos po, after ng 7 minutes na yun, meron po tayong card dun sa ating soil test kit. Imamas lang po yung color doon ng soil solution. Ano po. So, ang warning lang po dito, hindi pwedeng mag-determine ng color kung meron kayong color, kung meron kayo ay color blind. Ano po. Kung may diferensya kayo sa mata, ang tingin nyo sa green ay red, ang tingin nyo sa red ay green, kung may iba yung ano nyo, hindi po kayo pwedeng maging decision na, dito to yan, magkamatch sila, so hindi po pwede, meron colorblind. Ano po. Ngayon po, yung first step na yun, merong tatlong indicators po sa yun. Yun yung unang mag-determine whether yung soil sample nyo ay papunta sa acidity or yung soil sample nyo ay papunta sa alkalinity. So dito po mag-determine natin. So i-explain ko po sa inyo ito bukas ulit pag tayo ay nag-hands-on. Ano po, so pagka po dun sa unang pagmamatch nyo ng color ay wala siyang kamatch, magpuproceed po kayo number 6. Ano po, magpuproceed tayo sa number 6. Dito sa number 6, ito po yung final ano nyo, whether your soil is acidic or alkaline. So pagka po meron na kayong match dito sa number 5, yung lupa, yung acid po ng lupa nyo is within the normal range for most of the agricultural crops. Ano po? So wala tayong magiging problema kung nag-stop tayo dito kasi may nakita na tayong match ng color ng ating solution dun sa test tube with the indicator na nakalagay po dun sa procedure ng soil test kit. So ganun lang po kabilis, di ba? 7 minutes lang. So sabihin na natin 10 minutes o kung kayo ay nag-uumpisa mga hanggang 15 minutes and that is the maximum na ma-analyze nyo yung soil pH. So kung meron kayong isang oras, di ilang sample yung ma-analyze nyo, pwede magsabay-sabay. Ano po? So ganun lang kabilis yung pag-analyze dun sa soil test kit. No? Basta alam nyo na yung technique, kung kayo ay logical o kayo ay maabilidad, kaya nyo po yun ng 15 minutes. Ano po? So yung susunod po natin is nitrogen test. Yung nitrogen test po, this will also represent yung soil organic matter kasi po ang soil organic matter contains 5% nitrogen and that is a general relationship between nitrogen, total nitrogen and soil organic matter. Kaya po kung minsan ang nakalagay dun sa result niya sa halip ng nitrogen is organic matter. Kasi po yung nandoon sa diniscuss natin kahapon, wala tayong total N kung high, medium or low, no po, kundi nitrate N at saka ammonium N. Pero yung total nitrogen, pag meron kayong soil organic matter result, that would correspond to the total nitrogen. Pag sinabi po natin total nitrogen, kasama po yung nitrate N, pwede merong ammonium N, ito po kasi mga available forms o yung na-absorb ng halaman or the organic nitrogen. Kaya ano po yun, general po ng total ng nitrogen. Kaya hindi natin matidetect ilan ba yung available for plant absorption during the cropping period kung di natin i-analyze yung nitrate nitrogen and ammonium nitrogen. And unfortunately, wala po tayo dyan sa ating soil test kit, kundi total nitrogen or soil organic matter. So ano yung importansya nito? So ang mas mainam na ano nyo ang resulta ng nitrogen na total N or soil organic matter. Kasi po yung soil organic matter value would represent the totality of the soil health. Naka-relate po yun. Pagka ang soil organic matter nyo is 3 and above hanggang 5 and your soil is healthy. Parang yun po yung ibig sabihin. So, wala kayong masyadong magiging problema sa soil management when it comes to crop production. Yun lang po yung ibig sabihin. But if you can have your soil organic matter up to 5% nitrogen, that is the normal soil should have 5% nitrogen. So, sana merong yung soil sample ko bukas mag 3% man, pero I doubt baka less than 2 or 2% organic matter yun. So, ibig sabihin is masyadong mababa yung fertility or soil health status ng lupa niyo. May ganun. So, ganun din po yun.
lalagyan natin ng soil sample, kaya po brown yan. So, ganun lang po kadami. Tapos meron din siyang procedure. Dito po, sa halip na 12, 24 drops. So, take note that 24 drops is equal to 1 ml. So, di ba, napakaliit lang yung ating extracting solution. So, meron po doon solution N, nakaseparate po yun. Tapos, ito naman ay 20 times kanina, ito ay 30 times. So, pwede po ulit tayo sumobra doon sa 30 na po. Kasi sinisigurado ko sa iyo, less than 30 times, hindi pa namimix masyado yung soil sample nyo doon sa nilagay yung reagent. So, anong importansya nung mamimix mabuti? Para po ma-extract niya lahat kung ano man po yung meron doon sa ating soil sample. Kasi kung hindi siya mamimix ng mabuti, hindi siya magkakaroon ng magandang extraction ng ating tawag natin dito, extracting solution. So, hindi niya ma-represent yung exacto or the amount of the particular nutrient that you are analyzing. So, ito naman po, after 5 minutes, sabi niya, so pagka-mix po natin, tatiming kayo ng 5 minutes, no? After 5 minutes, uulitin po natin itong number 3 para sigurado po na nagkaroon talaga ng total blending ng ating extracting solution with the soil sample. Okay po, so 5 minutes. Okay. So itong 30 times, siguro yan, sabihin na natin ng yung 30 is 1 second, so half an hour, no? Half a minute, I'm sorry, half a minute. So 30 times 5 minutes, and then let the test tube stand for 30 minutes, okay? So ibig sabihin yan, after 30 minutes, saka lang po natin malalaman kung yung sample niyo ay mataas ang organic matter o mataas ang total nitrogen. So sa lahat po nung apat na ma-analyze, pH, nitrogen, phosphorus, and potassium, pinapatagal po itong nitrogen. This is 30 minutes. So ang ibig sabihin yan, anong implication yan? Dahil matagal hintayin to, ako usually inuuna ko yung nitrogen kasi habang hinihintay na magkaroon ng extraction, na matatapos mo na yung pH, phosphorus, at potassium, so natapos mo na yung maghihintay ka pa rin ng certain few minutes bago matapos yung 30 minutes ng nitrogen. So yun po yung mga techniques or mga skills that you need to learn para mapabilis po yung ating proseso. Kaya kung meron po kayong 5 soil sample na i-analyze, pagsabayin niyo yung 5 na yun, unahin natin yung nitrogen kasi kailangan 30 minutes plus 5 minutes, sabihin na natin 6 to 7, that is 37 or 40 minutes maximum ang kailangan bago matapos yung nitrogen test. So in short, wala pang isang oras pala yung apat na yun, matatapos niyo kung uunahin niyo yung nitrogen. Na po, kasi habang naghihintay kayo dun sa matapos yung 30 minutes, matatapos mo na yung pH, yung phosphorus, at saka yung potassium. Okay. So after 30 minutes, ito na po yung ating gagawin. I-match po natin yung color ng solution. So ibig sabihin po, after 30 minutes, hindi nyo na siya i-mix kasi yung nasa ibabaw na solution na liquid, yun po yung magkakaroon ng kulay. Ano po? Hindi man po ganito yung eksakto na kulay dun sa ating salt test kit, but I tried my very best na mag-represent man lang kasi hindi po natin pwedeng tawag dito, isi-xerox nyo lang yung itong color chart doon kasi baka hindi siya makuha yung talagang resolution. So yun lang po yung pwede nyo gamitin yung nandoon sa leaflets, ano po, sa procedure kasi baka maiba yung kulay. But at any rate, ganito po yung range ng makikita ninyo, no. Pag wala kayong makitang kahit konting pagka-green ng inyong solution after 35 minutes o after yung 30 minutes na i-set ninyo yung test tube, ibig sabihin po yun, low po yung inyong nitrogen. Ngayon, kung mas light orange yung lalabas sa ating matching of the color at ganito yung color ng low, so magde-decide po kayo sa sarili nyo na the total nitrogen is very low to low, no? Kung walang eksakto po nito, okay, so pwedeng very low to low. Okay po, ayan. Ngayon po, kung ang color naman ay eksaktong ganito, o nandun sa ating color chart, dun sa ating soil test kit, medium po yung inyong nitrogen. So, medium po yung nitrogen. Ngayon, kung ang kulay po niya na hindi ganito, pero nandito sa pagitan ng dalawa na to, mas light siya, pero hindi naman siya orange na orange. So, ang magiging decision niyo po is low to medium. Ano po, low to medium. Ganun din po yung sa medium to high. Pagka po mas dark yung color nito naman, mas darker dito, then your OM or nitrogen is very high. Ano po? Very high. Ngayon, kung nandito sa pagitan nitong dalawa na to, ang magiging judgment niyo po is medium to high. Kung eksaktong ganito, then that is high. So, yan po yun. So after nyo po na makita nyo po yung result na to, i-record nyo lang po muna. Ano po? So dapat pag nag-analyze kayo, meron kayong record book o meron kayong papel at pagsusulatan o notebook kung saan nyo lalagay yung resulta. So ilagay nyo lang yung nitrogen is low to medium or low, then ilalagay nyo lang low. Hindi na muna kayo pupunta sa table of fertilizer recommendation for different crops dahil mas mainam na tapusin nyo yung buong analysis na minsan nyo na lang po makikita yung fertilizer recommendation. Meron po yung maliit na booklet ng ating soil test kit. Nandoon po yung fertilizer recommendations for different crops at wet season and dry season cropping. But take note po na ang fertilizer recommendation po na yun ay specific lang dun sa soil ninyo kung saan in-analyze. Hindi ibig sabihin, yun yung recommendation sa farm mo, yun din magiging recommendation ng katabi mo. Specific po ito dun sa farm na kinuhanan nyo ng soil sample. Ano po? So gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang ginagamit po karamihan ngayon na fertilizer recommendation, kahit man po yan yung mga hybrid varieties na nandoon sa kanilang tawag dito, nandoon sa sakon, may protocol doon, those are general recommendations. Pag sinabi natin general recommendations, sa buong ano po yun. So in short, maaaring yung recommendation na yun na nandoon sa sakon ng mga binhi na nabibili ninyo o naibibigay sa inyo ng DA, kahit na po yan mga rice man o corn man, whatever crop it is, general po yun. So pwede nyong sundin o pwede nyong hindi. Pag sinunod ninyo, dapat po ay magiging observant kayo. So tama ba yung recommendation na yun? So pwede rin mag-experiment. Ano? Uy, bakit nung ginamit itong recommendation na nandito sa sako ng binhi na to, hindi naman gumaganda yung pali ko. So maaaring mababa yung recommendation na yun relative po dun sa fertility level ng lupa ninyo. That's why sinasabi po namin na ang fertilizer recommendation should be location specific o soil specific po yun. Crop specific at saka season cropping season specific. So para mas sigurado po na sinasabi ko na eksakto talaga yung recommendation sa lupa nyo, magsa-soil test kit po tayo. Okay po? So pag nangyari po, nangyari nyo na lahat yung ating analysis, iwawas nyo po yung test tube at ilalagay ulit doon sa kit. So yun po yun. Sa phosphorus naman po, ganun din. First yun nga yun, ilalagay natin ng lupa hanggang sa mark.
Tapos ito po yung procedure dun sa ano. So take note na 24 drops din po yun. So ibig sabihin niyan, pag nayari nyo yung nitrogen, more or less, mag-improve yung paglalagay nyo ng drops dun sa ano. Kasi syempre, medyo nasanay na kayo dun sa una, lalo kung nakapag-PAs na rin kayo. So medyo magiging mas efficient na yung paglalagay niyo ng extracting solution. Ano po. Sa phosphorus po, meron po tayong dalawang solution. Meron po ito tayong P. Ito po yung solution P. Ito po yung extracting solution. Ano po. Yung solution P1 po, ito po yung dye. Okay? Dye. Ito pong dye na to ang magbibigay ng color dun sa ating solution. Pag nakalimutan niyo pong maglagay nitong P1, may na-extract po kayo pero hindi po magkakaroon ng change ng color kasi wala po tayo ng dye. Ito po kasi kailangan natin yung the coloration of phosphorus level in your soil is dependent po dun sa dye. Pag wala yung dye, wala tayong makikita na po. Kasi nung nag-lecture ako sa Region 1, ang mga agricultural extension workers through ATI, sabi ko, anong nangyari dun sa phosphorus? Wala po, siguro wala talaga siyang phosphorus. So kita ko, siguro ito yung isang source ng error na may mga analysis na nakalagay na trace yung phosphorus. Ibig sabihin wala nakitang blue coloration, baka nakalimutang maglagay ng dye. Okay? Ito po yung indicator. Dye indicator po ang tawag natin dito. So maglalagay po kayo ng 6 drops. Ito po ang pakiusap po dapat eksaktong 6 drops yun kasi dye indicator kasi yun, baka pag kulang, baka hindi yun yung tutulong kulay niya. Pag sumobra, baka naman mas magiging colorful yung ating magiging solution. So pag nailagay na po ninyo to, and then mimix po natin and then wait for about 1 minute. No? So after 3 minutes, i-repeat po ulit natin to and let the test tube stand for 5 minutes. So it is 5 plus 3 plus 1, 9 minutes. So ito siguro mga hanggang 10 to 11 hanggang 12 minutes tapos yung inyong phosphorus test. Ano po? So pag after po nung 5 minutes, meron po sakit na nakalagay doon, meron siyang dapat aluminum foil, no po, or tin strip, nandoon po yung sakit. So ibig sabihin, hindi po, walang aluminum foil doon sa soil test kit nyo, hindi pwedeng basta kumuha kayo ng aluminum foil kasi yung foil na yon is intended po talaga para sa phosphorus test. Pang ano po talaga yun, okay? So ito po yun, so without disturbing the soil, ibig sabihin dahan-dahan i-stir lang nyo yung tubig doon sa knot at maa-amaze kayo for 1 minute tapos mga hanggang 2 minutes. So yung 2 minutes na yun, pag mix po, pag i-stir ng aluminum foil strip na yun doon sa soil solution, magkakaroon po ng kulay na ganito. Ano po? Sabi ko nga, wala kayong makikitang kulay na ganito pag nakalimutan yung ilagay yung P1, ano po, yung dye indicator. Okay po yun. So ito po, i-match po ninyo ulit ngayon yan and then I will let you decide kung saan ba dyan, low, medium, or high pa. So basta po yun yung degree ng pagka-blue. Ngayon, pag wala kayong makita ganyan at puting-puti yung ano nyo, tapos naglagay din kayo ng P1, ibig sabihin halos wala ng phosphorus yung mukha ninyo. Ano po? Yun. So ganun din po yung magiging judgment ninyo kung walang eksaktong ganito, nasa pagitan, pwede pong low to medium, or medium to high, or very high. So ganun lang po yun, kabilis lang din yung phosphorus test. No? So madali lang, 15 minutes maximum. Okay? So within that 15 minutes, yung 30 na hinintay natin sa end, pasok pa rin siya, di ba po? Yun, ito naman po sa potassium test, ito po, ganun ulit, i-fill up natin yung ano ng soil hanggang sa scratch mark. Tapos ito po, 24 drops din po ulit yun yung kailangan natin. Ito naman, bali, tatlo po yung solution doon. Meron tayong K, K1 at saka K2. Po? K1 at saka K2. Okay. Yung K1 po is again is dye indicator. Yung K2 po, ito po yung mag-perform siya ng cloud-like solution doon sa ibabaw that would indicate the amount of potassium in your soil sample. So ito po yung sabi na, mimix din po natin ulit ng 1 minute and then after 3 minutes, repeat yung step 3 and then 5 minutes. Ganun din. So 5 plus 3 plus 1, so 9 more or less, nasa 10 to hanggang 12. Sabi na natin ng 15 minutes doon sa bagal ninyo na pag-mix. So maximum na yung 15 minutes. Okay po. Tapos po, after po, dadagdag na po natin yung solution K2. Ito po ay slowly, pwede pong ilagay dun sa gilid ng tube na pag ano o kaya i-direct po natin dun sa ibabaw ng ibabaw lang po ng solution. So anyway, papakita ko sa inyo yung technique kung paano gagawin bukas. So mag-a-add po tayo ng 12 drops of solution K2, 1 drop at a time. So sabi na, do not mix or shake the solution. Why? Doon din po sa nauna pero ni-specify ko po dito sa potassium test kasi po ang indicator po dito ay hindi siya color na ganyan, hindi po siya ganyan, kundi makikita So, i-stand po natin ng condition tapos i-observe niyo po kung merong magkakaroon ng appearance of cloudy yellow color. Alam niyo man yung cloudy parang siyang may ulap. Ibig sabihin yung orange na kulay doon ng solution, parang meron siyang ulap. So anyway, marap imagine ngayon may pakita ko sa inyo. Sana mataas yung passion mo sa sample bukas para makita niyo. On top of the orange solution, sabi niya, a distinct yellowish layer indicates that the soil has sufficient available potassium. Basta kung meron siyang develop siya ng cloudy yellow color and potassium is sufficient in the soil. Sabi niya, if no distinct cloudy yellowish layer appears on top of the orange solution, the soil is deficient in available potassium. So ganun lang yun, with or without the yellow color, cloudy yellow color will indicate whether your soil is high or sufficient in potassium or deficient in potassium. So take note po dito, hindi siya high, medium, or low, no? Kasi wala siyang color indicator. Pero pwede niyo pong sabihin na possibly deficient. Pag sinabi natin possibly deficient, ang inyong meron siyang konting-konti na cloudy yellowish layer. Pagka po kasi yung deficient, wala talaga yung makita. Kung anong kulay bago niyo nilagay yung K2, yun pa rin yung madidevelop. Now, kung pwede niyo rin pong sabihin na high, sufficient tapos open and close high, ibig sabihin yan, ang equivalent dito dun sa nauna is very high, very high. So medyo yung medium sufficient or high sufficient, depende kung mabilis na, kitang-kita mo na kahit hindi mo mulagatan ng ganyan yung test tube niyo, kahit malayo makikita niyo na merong cloudy yellow color dun sa ibabaw ng orange solution. So yun po yun. So tayo po yung mag-judge kung very high ba yun or wala talaga siya. Okay. So base po dun sa ginawa namin sa
I think this is in Pangasinan. Ito po yung nakuha namin nung result from SDK analysis. So after nyo pong ano na lahat yun, ilalagay nyo ganyan. pH is 5.8 to 6. Tapos itong slightly acidic, saan galing? Di ba may lecture tayo kahapon kung ano yung qualitative description ng 5.8 to 6. So slightly acidic, yan lang po muna ilalagay ninyo. Mamaya papakita ko sa inyo anong ibig sabihin ng slightly acidic. Okay, anong management ang gagawin dyan? So the total nitrogen is medium to high. So ibig sabihin niya, nasa pagitan ng pangalawa at saka pangatlong color. Available phosphorus is medium, exchangeable potassium is sufficient. The total soil organic matter is medium to high. Diba? Ang ganda ng soil sample na to kasi kinuha po namin ito sa ilalim ng manggahan. So ibig sabihin, alam naman natin na pagka yung forest-like na landscape, mataas po yung organic matter accumulation. Kaya tingnan nyo, kahit pa paano, hindi siya deficient dun sa ating nitrogen, phosphorus, and potassium. Pagka ganito po yung resulta, hindi nyo kailangan maglagay ng napakadaming fertilizer. Yun lang po ibig sabihin. So makikita natin bukas kung ano yung resulta ng gagawin natin analysis. But I have a presentation dito ng sample ng analysis na meron tayong interpretation at saka analysis and then fertilizer management in one. So yun po yun. So base po dito sa resulta na ito yung fertilizer recommendation for hybrid rice during the dry season. Makikita niyo po ito dun sa booklet. Ano po? Sabi niya, we have to apply 80 kilograms of nitrogen, 30 kilograms of P2O5 at 30 kilograms of P2O. So take note po, ang fertilizer recommendation ay nasa kilograms ng nutrient, hindi po siya kilograms ng fertilizer na po. So sabi niya, kailangan maglagay ng 80 kilograms ng nitrogen. Kung urea lang ang gagamitin niyo, 1 bag is 23. So 80 divided by 23, that is the number of bags ng urea. Ganun po. Kasimple yan po. Yun. Tapos yung 30 kilograms P2O5, simple lang din po to kung ang inyong source ng fertilizer ay 0.18 or 0.20. Pag 0.20, kung yung 1 bag po ay 10 kilograms, so 30 divided by 10, so you need 3 bags of 0.20, yun po ibig sabihin. Then 30 kilograms of P2O. So ito po yung fertilizer recommendation base dun sa analysis na to. Yan. So take note na ito ay specific dun sa farm kung saan kinuha to. So pag yung pagitan ng mga mangga na yun ay tatamnan ng hybrid rice, ito po yung magiging fertilizer application. Ngayon po, kung ang fertilizer recommendation ay yung individual trees ng mangga, nandun din po sa booklet kung ilan yung ilalagay. Per tree, per year. Yan. So yun po yung sample po ng analysis using the salt test kit. So yung fertilizer management recommendation po, gusto ko lang baguhin yung usual na ginagawang fertilizer recommendation sa mga regional science lab para mas maintindihan po ng ating mga nagsasaka. Ano po? Sige, mamaya po natin tuloy yun. So yan. So yun po yun yung sa ano. So we will go to the fertilizer management recommendation and kung wala na po kayong tanong dito, mamaya pala yung tanong natin. So stop share ko muna and then I will show you a sample of the fertilizer recommendation na gagamitin niyo base kung ano man yung resulta ng soil analysis. Ano po? So ito po yung example ng detailed comprehensive fertilizer recommendation and mamaya may papakita ko sa inyo yung result na fertilizer recommendation na binibigay ng mga regional science lab kasi meron na po silang form na ready na pipilapan lang ng mga chemist doon sa laboratory. Ang nakalagay po doon kung ano yung kung kanino, sino may-ari ng farm, saan located, ano yung standing crops at yung crops to be grown. So actually yung kanilang recommendation wala yung standing crops. Importante po kasi yung standing crops kasi ang fertilizer recommendation kasi ang gagamitin niya doon sa susunod na cropping, hindi naman yung kung ano na yung nakalagay. Ano po. So ito po ay resulta po. I'm sorry, hindi po ito sa Pilipinas, ito po sa Palau, Republic of Palau, dun sa mga Micronesia. I had a chance to work with the farmers doon po sa organic agriculture. Bakit ito yung pinipresent ko? Kasi po dito sa Philippines, sabi ko nga hindi ganito yung fertilizer recommendation. Okay po? So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na nagkataon lang na 5.8 to 6 din yung pH niya. So sabi nito pH is okay. So take note, hindi ko inilagay ng slightly acidic or very acidic or qualitative description kasi kung minsan po ginagamit yun ng mga technicians na nagbebenta ng mga product na sinasabing makukorek yung acidity kasi sasabihin ng farmer, hindi naintindihan ng farmer, slightly acidic. Pag narinig yung salitang acidic, sasabihin, bumili po kayo ng lime kasi acidic na yung lupa nyo. So doon po sa chemistry or the pH table, pag sinabi natin 5.8 to 6 is slightly acidic. Kaya ang remarks ko lang po dito, pH is okay kasi within the normal range ng pH requirement ng agricultural crops is 5.5 to 6.5. Yun po kasi yung range pero pwede hanggang 6.9. Kaya sabi ko, pH is okay, no need to add lime. Importante po yun kasi baka masabihin, acidic yung lupa mo, magdagdag ka ng lime. Meron po kasi kaming akong experience, nandun po kami sa Bungabon, very controversial ngayon ang Bungabon dahil sa sibuyas queen. Ano po? Pumunta kami kasi nag-characterize kami ng mga onion growing areas, may project po kasi kami. Pagdating namin doon sa farmer, ang dami akong nakita, parang kapog yun. Na sako-sako ng tinanong ko, ano po yun? Sabi niya, lime po. Bakit po kayo magla-lime? Sabi po kasi nung technician ng kasi po yung mga onion growers kasi sa Bungabon, parang meron silang kapitalista, okay? Na mag-ano kung nilo-loan yung mga farm inputs, etc. Anyway. So sabi ko, bakit po kayo magla-lime? Acidic ba yung lupa nyo? Sabi ko nung technician kasi yung acidic na daw yung lupa namin kailangan maglagay ng lime. Sabi ko, may dala po akong salt test kit. Gusto nyo i-analyze po natin kasi delikado yung maglalagay kayo ng lime. Hindi pala kailangan maglagay ng lime. Ay sige po, so nagpupunta ng sample tapos in-analyze ko on the spot yung pH. Yung pH ng lupa niya is 6.2. So ay hindi niyo po kailangan ng lime. Kaganda ng pH nyo. Nasa maximum po yung nutrient availability niyan. Tapos sabi niya, kung isole niyo po kayo yung lime. Pag ayaw isole, edi magsumbong po kayo kay sumbong po natin. So nung niya, pagbalik namin, sabi ko, asan yung lime ilagay niya? Hindi, binalik ko. Sabi mo, balik, hindi kailangan yung lime. So tinanggap naman daw. So kaya ko po sinasabi itong istorya na to para maging aware po kayo na pag sinabing acidic, dapat yung pH ng lupa ninyo na kailangan maglagay ng lime is less than 5.5. Ano po? Less than 5.5. Kung minsan na 5.4, okay pa eh. Pero kung 5 and below na yun, mandatory na po tayo maglagay ng lime. Ano po? And then, sige. And then available nitrogen is low.
Okay? So sabi nga, need to supplement by applying organic fertilizer but consider the availability and cost of the fertilizer. Bakit ganito yung sinabi ko? Kasi po doon sa Palau, ang hirap bumili ng fertilizer at napakamahal. Ano po? So although sinasabi natin maglagay siya ng organic fertilizer kasi po sila ay organic agriculture pero wala naman talagang standard pa silang sinusunod. Hindi pwedeng hindi maglagay ng inorganic fertilizer kung meron din lang paraan na mailagay. Pero kaya sabi ko, but consider the availability and cost of the fertilizer. Kasi doon, ang daming organic fertilizer naman doon at saka merong mga foliar sprays na pwedeng gamitin. And then yung soil organic matter, sabi nga natin ay pareho lang yan, total very low din. Kaya sabi ko, mayroon siyang presence of earthworms sa the soil surface indicates good physical condition of the soil within the 0 to at least 20 cm depth. So ibig sabihin niya, yung soil organic matter niya ay low, pero yung earthworm po kasi is indicator na yung lupa is physically good, no? So hindi siya compacted, hindi siya ibig sabihin ay ano pa siya, buhaghag, medyo buhaghag pa rin po siya kasi nabubuhay pa yung earthworms. Pag wala nang bulati sa lupa ninyo, ibig sabihin hindi na siya physically good para mabuhay ito. Kung hindi nabubuhay yung earthworm, magkakaroon din po kayo ng problema sa root development, okay? Sa root growth ng inyong dahil posibleng merong compaction doon sa ilalim. Available phosphorus po ay trace. Ito yung sinasabi natin na trace yung wala talaga kasi kami nakita ng any shades of bluish color doon sa kanilang lupa. Why? Bakit kaya mababa yung available phosphorus nila? Kasi po yung lupa nila doon ay ang karamihan po ng soil forming minerals nila ay parang bauxite yata, kaya hindi siya mababa yung kanilang phosphorus. Exchangeable potassium is medium to sufficient, sa kailangan ng chemical fertilizer, so meron po yung ilalagay po natin doon sa recommendation. So take note po na dito, meron kaming recommendation ng soil health management. Why? Kasi napakababa po ng soil organic matter nila. Sabi ko nga po kanina, pag mababa yung soil organic matter, that indicates that your soil is sick or your soil is not healthy. Ito po kasi nagdedetermine na yung lupa nyo ay walang sakit pag mataas po yung soil organic matter. Low na po siya. Kaya sabi ko, sinabi namin, continue the current practice of mulching kasi po ito yung isa sa kanilang ginagawa. Nagmamatch sila ng wala pong palay doon. Kaya ang ginagamit nilang mulching ay yung mga ginagrass cutter ng mga damo. Yan. Kaya sabi ko, continue the current practice of mulching, application of chemical fertilizer as needed or based on the SDK results. So meron na siya yan. Enhance soil organic matter accumulation by crop residue incorporation dahil napakababa po ito. Kasi po, usually, ang recommendation na ilalagay, apply 20 bags of organic fertilizer. So lang yun. Paano kung walang pambili ng organic fertilizer? So ano yung pwedeng gawin para yung organic matter ay tumaas? Yung pwedeng sabihin ng General Soil Health Management recommendation. Addition of compost and application of chemical fertilizer as needed and based on soil test value. So kailangan maglagay. Provide hedgerow crop like lemon, turmeric, etc. Why hedgerow? Kasi po yung lupa nila is medyo sloping. Kaya kailangan meron silang hedgerow. Yan. Tapos, follow minimum tillage by just tilling the areas where vegetables are to be grown to minimize if not to prevent soil compaction and soil loss. So, doon po kasi ay medyo sloping nga po yung mga area nila. So, mas practical na minimum tillage or butas-butas lang yung gagamitin. Yan. So, meron po talagang recommendation on how to conserve po yung lupa nila para hindi masyadong masira. So, again, merong soil health management and then the fertilizer management. So, usually po, ito lang yung nakalagay dun sa atin dito sa Pilipinas, dun sa Regional Soil Health Recommendation. So, yun po yun. Actually nga, ilalagay lang nila apply 3 bags of complete fertilizer during before transplanting o kaya 14 days after transplanting. Ganun lang po yung recommendation. Okay po? Sabi, I strongly recommend to follow either the organic-based farming combination of chemical and organic sources or organic farming or organic fertilizer, either compost for fertilizer management, but strictly no chemical pesticide application. Why? Kasi po sira na nga yung kanilang lupa. Kaya sabi ko, huwag nyo nang lasunin yung lupa ninyo para mag-enhance yung soil organic matter. Kasi po kahit gusto nyo, kahit mag-incorporate kayo ng crop residues ninyo, tapos makikita nyo bakit nagkakaroon ng paninilaw yung kali ninyo, naglagay kayo ng nitrogen. Kasi po, mabagal yung decomposition process dahil sa kalalagay nyo ng lason sa lupa ninyo, namamatay yung mga decomposers. Ang nagde-decompose lang naman itong mga biological organisms. So pag nilason ninyo yun, ito huwag nyo asahan na magkakaroon ng decomposition na maganda. Ano po? Sabi nga, pest and diseases should be controlled or minimized using organic plant protectants. Meron naman mga organic plant protectants. Tapos ito na po yung specific, no? Ayan. Ginawa ko to parang sa maintindihan ng mga farmers na clients namin. Sabi niya, ito yun, may option 1 kasi po yung why may option 1 kasi di ba yung fertilizer management recommendation natin ay ito sabi niya, combination of chemical and organic sources. Ito po yung tinatawag natin na organic base. Ngayon po, ang inaano nila dito is balanced fertilization strategy but it's actually organic based production system po yun. So yun po yun, kasi tinanong namin, ano ba yung mga itatanim ninyo? Sabi na meron silang gabi, merong kasaba, so merong specific, what fertilizer to apply? Ito po yun. Kasi walang triple 14 doon, merong triple 15 na organic fertilizer, ito yun. So bakit kailangan organic nilagay ko yan? Organic fertilizer application is needed to enhance life. This is, pag sinabi natin life is the organisms, the bioorganisms in the soil. Through organic matter enhancement. With time, it increases soil and water nutrient holding capacity of the soil at the same time provide nutrients for plant absorption. Bakit pinilagay ito? Kasi maaaring makalimutan nila at least pag nakita nila, yun pala yung rason. Hindi pwedeng maglagay ka basta maglagay ka ng organic fertilizer. Bakit? Pag hindi mo sinabi kung bakit, hindi nila susundin yun. And then, inilagay na namin yung per plant. Bakit per plant? Kasi di ba minimum tillage sila. So butas-butas lang. So ibig sabihin, nilalagay nila ito doon sa kung saan lang nila itatanim yung halaman. So ito na, kailan ilalagay, pas paano ilagay, ayun po. So paano ilagay, kailan ilalagay, gaano kadami ilalagay, at anong klaseng fertilizer ilalagay. So ganun po yun. Yung ano yung crops niya, so meron siyang taro or gabi, meron silang kasaba, meron silang sweet potato, meron silang vegetable squash. Yung option 2 po, kung gusto nilang mag-organic production system, meron din po tayong recommendation. So yung recommendation organic management recommendation natin ay, ito sabi niya, combination of chemical and organic sources. Ito po yung tinatawag natin na organic base. Ngayon po, ang inaano nila dito is balanced fertilization strategy but it's actually organic based production system po yun. So yun po yun, kasi tinanong namin, ano ba yung mga itatanim ninyo? Sabi na meron silang gabi, merong kasaba, so merong specific, what fertilizer to apply? Ito po yun. Kasi walang triple 14 doon, merong triple 15, tapos may organic fertilizer, ito yun. So bakit kailangan organic nilagay ito yan? Organic fertilizer application is needed to enhance life. This is, pag sinabi natin life is the organisms, the bioorganisms in the soil. Through organic matter enhancement. With time, it increases soil and water nutrient holding capacity of the soil at the same time provide nutrients for plant absorption. Bakit pinilagay ito? Kasi maaaring makalimutan nila at least pag nakita nila, yun pala yung rason.
Hindi pwedeng maglagay ka basta maglagay ka ng organic fertilizer. Bakit? Pag hindi mo sinabi kung bakit, hindi nila susundin yun. And then, inilagay na namin yung per plant. Bakit per plant? Kasi di ba minimum tillage sila. So, butas-butas lang. So, ibig sabihin, nilalagay nila to doon sa kung saan lang nila itatanim yung halaman. So, ito na, kailan ilalagay, paano ilagay, ayan po. So, paano ilagay, kailan ilalagay, gaano kadami ilalagay, at anong klaseng fertilizer ilalagay. So, ganun po yun. Kung ano yung crops niya, so, meron siyang taro or gabi, meron silang kasaba, meron silang sweet potato, meron silang vegetable squash. Yung option 2 po, kung gusto nilang mag-organic production system, meron din po tayong recommendation. So, ito yung recommendation organic production system, ito pag taro, ito yung existing at saka kasaba, ito po yung nakalagay. So, inulit lang po natin ulit yung nakalagay doon na bakit kailangan yung organic fertilizer na yun. So, ilan ang ilalagay? Ito, 100 grams per plant. Kailan ilalagay at transplant time? Paano ilalagay? In a hole, put the required compost cover with thin layer of soil to avoid direct contact of the roots with the compost, then transplant. So, specific po yun para maintindihan po ng ating mga masasaka. Bakit English? English po kasi doon. Okay, and then sa organic production system po kasi hindi pwedeng yung solid organic fertilizer lang gagamitin kasi napakabagal po ang release ng nutrient dito, no? So ibig sabihin niyan, pag mabagal ang release ng nutrients at kailangan na ng halaman ninyo, madidelay yung paglaki. Kaya kailangan natin i-supplement ng mga foliar sprays. Ano po? Paano kung walang available na foliar spray dun sa lugar na yon? So tinuruan namin sila kung paano gumawa ng foliar sprays through yung fermented plant juice, fermented fruit juice, yung amino acid, lactic amino acid. So crude extract. So, tinuruan po namin silang gumawa nito. Kasi kung maglalagay kami ng recommendation ng ganito, wala naman silang mabibilan, tapos hindi naman nila alam paano gagawin. Bakit ka pa maglalagay ng recommendation? So, kailangan kung meron ba kayo nito, tatanungin, meron kayo nito, anong meron kayo dito sa inyo? Wala na best, and then let us, you have to teach them how to prepare that foliar spray kung organic production system sila. So, ito rin po, how much to apply, kailan, at saka ano. Tapos, nakalagay dito, 5 tablespoonful of the foliar spray per 1 liter of clean water. So, in-specify na po namin dito kasi pag ilalagay mo 2% solution, ano yun? Diba? So, kinumpute na namin kung ilang bawat isang litro. Tapos nakalagay po dito, note, frequent spraying of foliar fertilizer spray is important para ma-compensate po yung bagal ng release ng pataba sa organic fertilizer. So, yan din po, nakalagay din sa paano ilagay. Ayan. So, sweet potato and squash. Okay? So, nakalagay po yung tapos po dito, meron pa rin po kaming, note, details of foliar sprays are available. Please contact. Ayan. Ito yung kasi siya eh. So, nag-schedule kami ng training kung paano paggawa. Tapos, syempre, hindi naman ini-expect dun sa kalahating araw, isang araw na training na yun, na matatandaan nila lahat yung procedure na po. Kaya meron din kaming printed paper, printed details of how to make the foliar sprays para in case na kulang kayo dun sa office para mas maintindihan. Kaya nakalagay din, feel free to schedule a weekend visit to your farm. Nakalagay yan. Tapos meron, dapat po kung may resulta kayo, hindi pwedeng wala yung sinong nag-analyze. Kasi para meron kayong, pag mali yung recommendation nila, meron kayong hahabulin. Tapos meron tayong hahabulin, uy, mali yung in-analyze mo ha. Bakit iba yung recommendation mo? So importante po na nandoon na dapat may sign, ano? So nakasign kung sino yung nag-analyze yung lab in charge. So yan po, ito po yung sana na nire-request ko dun sa mga regional sales laboratory, yung mga government test kit na improve nila yung kanilang format or come up with doable recommendations, doable in the sense na kaya ng farmer at saka maiintindihan ng farmer. Okay? Kung pwede nga, tagalogin na nila yung yung mga formula recommendation nila para mas makakatulong talaga dun sa ating mga magsasaka yung resulta ng soil analysis na to. Bibihira pa nga yung napapasol analysis tapos pagka ang recommendation nila hindi pa masyado maintindihan, suntok sa buwan yung gagawin natin na tulong doon sa kanila. So yan po, ito yung example po ng ating detailed recommendation on fertilizer management. So hindi lang fertilizer recommendation, but we have also the fertilizer and soil management na nga po blended into one file. Ano? So 3-in-1 na yan. So meron tayong fertilizer recommendation, fertilizer management, and soil management. So ewan ko kung kailan po nila maririnig yung aking panukala na gawin natin na mas maintindihan ng ating magsasaka yung ating recommendations. So yan po yun. And then anong klaseng pataba ba yung gagamitin niyo para mas makatipid kayo pero maibibigay niyo pa rin yung tamang recommendation in terms of kilograms nitrogen, phosphorus, and potassium. Ito po yung tinatawag natin fertilizer economy. Ano po? Anong pataba ba ang pagsasama-samahin ko para mas makatipid naman ako? Makatipid man ako ng 2,000 muna sa pataba pero naibigay ko yung kailangan ng halaman ko base sa soil test kit or soil analysis. Malaking bagay yung 2,000. Ano po? So ipapakita ko po sa inyo kung paano yung tamang the proper decision on what fertilizer are you going to buy. Ano? Hindi pwedeng sinabi dun sa recommendation, no, you apply 5 bags or 7 bags of triple 14 and then 3 bags of urea and then 1 bag of 0060. Hindi ibig sabihin po, yun talaga yung pwede lang dun sa farming nyo. Pwede po kung kahit na anong klase ng pataba basta maibigay nyo, kunyari 100, 20, 60, 60 yung fertilizer recommendation, hanap kayo sa palengke kung ano yung mga patabang mura, kung anong brand yung mura na maibibigay din niya yung 120, 60, 60 na yun. Gusto ko po i-share sa inyo to kasi ginagawa ko po yan eh. Ginagawa ko yan. Una nga sabi nung stop share ko na po. Ito po yung gusto kong i-share sa inyo na sana ay ano ninyo para pa susunod na bibili kayo ng pataba makatipid man lang kayo ng 1,000, no? Malaking bagay. Kung 10 hektarya yung lupa niyo, 10,000 yun, di ba? So example po ito po ng recommendation po niyan ay sa ano po to ha? Hybrid rice. Okay, hybrid rice, dry season. Ang soil analysis po niya, ang recommendation niya is 100 kilograms per hectare po ng nitrogen, 28 kilograms ng phosphorus, and 28 kilograms ng potassium. Usually po wala yung 28 sa recommendation, nakalagay 30. Kaya lang sabi ko 30, meron pang point something yung kaya dapat eksakto natin ng 28. So 100 kilograms of nitrogen, 28 kilograms of phosphorus at saka 28 kilograms of potassium. Ito po yung nandun sa sako ng NPK ha, kunyari ay 14 yung una nitrogen. So ito po yung option 1. Ano po? Gusto ko lang pakita sa inyo na pwedeng masatisfy ito ng iba-iba yung presyo depende sa kombinasyon ng patabang gagamitin nyo. Okay po? So ito po yung option 1. Gagamit kayo, kunyari ang recommendation ng regional soils lab, gamit po kayo ng complete at saka urea. Yan. Sabi niya, pag complete fertilizer, kailangan nyo ng 7 bag. Bakit 7 bags? 7. Kasi 1 bag is 7.
28. 4 bags lang pala to. Okay, 4 po to, I'm sorry. 4 bags. Kita niyo po, anong pinalitan ko? Kita niyo ha? Yan, kanina 7. Dapat nag-automatic siya. Ayan. Kung 7 bags po, ang total niya 17,000, no? Tapos 24,000 to. Kung naka-excel kayo, mali po pala ako, dapat 4 bags lang yung 28 eh. So 4 yan. Take note of this value ha, tsaka ito kung magbabago ba. Kung nilagay natin 4 yan, enter natin, di ba? Nagbago. So you need 17,000. Pag ginamitan natin ng complete fertilizer, kailangan nyo ng 4 na bags ng triple 14 at saka, teka, 100, wait lang ha. Parang hindi ko yata na-edit ha. 100 minus 28, 72. Wait lang po, 72 divided by 0.46. Divided by 50. 3 bags. Okay, tama po yung 3 bags. 3.13, may sinasabi 3.13. So 3 bags, tapos ito yung price per bag, last cropping po yung price na to. And then 6,000. So 17,000 ang kailangan niyo kung ang gagamitin niyo ang combination ay triple 14 at urea. Ano po? Ngayon, merong, ako kasi ginagamit ko yung 688. Ito po yung 688, ibig sabihin niyan, 6% ang N, 8% yung P tsaka K. Pero ito po ay meron siyang calcium, meron siyang magnesium, meron siyang boron, at saka zinc. Yan, meron din siyang zinc. So ibig sabihin, aside from NPK, meron din siya nitong 4 na additional nutrients. Ano po? Ayan. So ito po, meron siyang sulfur. Kung ang fertilizer nyo ay 14, 14, 14, 12S. Ayun. Kung meron 12S sa dulo yung sako, ibig sabihin meron siyang sulfur. Okay po? 12% ng sulfur. Ito po ay meron siyang 21% na calcium. I'm not sure of hindi po ako sigurado kung ano ilan nito. I'm sorry for that. Basta meron siyang magnesium, boron, and zinc. Okay po. So pag itong ginamit natin, yung 1 bag nito ay 1,500. So dahil 7. Meron kang urea na 3 din, yung gagamitin. So 17,340. So may difference na 340. Ano po? So magde-decide kayo mamaya kung alin yung pipiliin niyo. And then yung nagtanong po kahapon ano yung tawag sa 17017. Ito po na-search ko na Amotash. Ang tawag po nila is Amotash. So gagamit po tayo ng 17017, 1620 at saka urea para ma-satisfy po natin yung 128.28. Pag ito po yung ginamit niyo, ang kailangan niyo ay ito. Dahil wala naman po kayong mabibili na 2.8, ito usually ginagawa nating 3. Ano po? Anyari. Ayan. Gagamitin ba tayo ng mag-edit? Anyway. Okay, so ito po yun. So 18,070 pesos na po. Kung kayo yung may-ari ng lupa, pwedeng ang piliin niyo 17,000 no? Kasi 340 pwede ng pamasahe, di ba? Pareho lang. Pero ako kung ako yung pipili dito, pipiliin ko itong option 2 kasi aside from NPK, meron siyang calcium, magnesium, boron, and zinc. Ngayon po, ang zinc ang isa sa pwedeng maging deficient na doon sa lupa natin. Boron may mga lupa na po tayong deficient, micronutrient. Pero ang ginusto ko dito is the calcium na 21%. So ibig sabihin sa isang sako meron akong 10.5 kilos of calcium, no? Yung calcium po nitong option 2 na to, yung 688 is calcium carbonate, no? So ibig sabihin niyan, ano yung function ng calcium carbonate? Lime po to, di ba? So alam natin na pagka continuous yung maling paglalagay natin ng pataba, take note ang maling paglalagay ng nitrogen fertilizers, nakaka-develop ng acidity yung lupa natin. Ngayon kung ang pataba ninyo is merong calcium as calcium oxide or calcium as calcium carbonate ang tawag dito, pwede niyang ma-counter effect, magkaroon ng counter effect yung kapag di-develop unti-unti ng acidity niyo kung mali yung paglalagay niyo ng nitrogen fertilizer kasi meron siyang calcium na pang-balance sa ma-develop na acidity ng inyong lupa dahil sa maling paglalagay ng katabang nitrogen fertilizer. Ano po? Aside from that, ang calcium po, ang function po kasi niyan, di ba, ito yung nagpapatibay ng cell wall. Alalahanin niyo yung biology ninyo nung kayo ay high school at saka first year college. So pag matibay po ang cell wall ng ating halaman, matibay din po yan sa sakit. Okay? Matibay din po yan. Siyempre, parang tao lang yun. Matibay sa sakit, matibay din sa, halos kapareho kasi sila ng sa lodging resistance sa potassium. So meron kayong advantage na ganito. Kung 340 lang naman yung diferensya at meron kayong additional na pagkain, you go for that particular option. Yun lang po yung gusto kong ipakita dito. You go for that particular option. So ito po yung tinatawag natin na fertilizer economy. Hindi ba mahirap yan? Kayo naman bibigyan kayo ng copy nito, and this is naka-Excel yan. Ito po mga ito naka-formula. Ika-copy nyo lang po to. So ibig sabihin niya, pag pumunta sa palengke, magkano yung urea, kunyari palitan nyo ngayon ito kung magkano. Kasi pag kunyari yung complete nyo ay naging 2,000 na lang, so ayaw nyo mag-edit. Sorry po, hindi ka kapag-edit. Kasi so yun po yung gusto ko lang ipakita po sa inyo na pwede nyo hindi sundin in toto yung sa fertilizer recommendation in case na magpa-analyze kayo na yun lang ang nakalagay, mag-canvas po kayo kung ano mga available sa palengke. Tingnan niyo kung anong meron dun sa sako and decide which fertilizer material you're going to buy para mas makatipid kayo pero hindi mabibitin yung nutrient recommendation na ibinigay sa inyo ng laboratory o ng chemist kung saan nyo na-analyze yung lupa niyo. Ano po? So yan. Okay, so yun po yung ating sample ng fertilizer recommendation. Para po bukas diretso na lang po tayo sa actual demo ng soil analysis. Gusto ko pong i-share sa inyo yung paano yung pagkuha ng soil sample, yung actual kasi I just don't know kung ma-share ko na yung video. Dati kasi hindi ko ma-share yung video nung sa training namin dun sa Pangasinan. So stop share ko po, i-try ko po kung ma-share ko sa inyo yung actual ng pagkuha ng soil sample kasi sabi ko diba sa inyo kagabi na critical yung tamang pagkuha ng soil sample. Okay, try ko po ha. Sana manalangin tayo na pwede. Dapat dito sa file. Yun. Okay. So good. Nakikita niyo pala. Ay, what happened? Ano ako?
Yung nangyari. Ito po yung sinasabi ko na i-scrape natin yung i-scrape po yung ganyan lang po yung pag-i-scrape, no? Kasi nung nag-lecture po ako nito, this is in Pangasinan. Sabi ng mga technicians, ma'am, sabi ko nung nag-training kami minsan, aalisin yung iba yung lupa sa ibabaw. No, hindi niyo po aalisin yung lupa sa ibabaw, kundi i-scrape niyo lang po yung mga damo. Kung ano man yung meron doon, i-scrape niyo lamang po. Tapos ayan po, i-insert niyo lamang po yung pala para makapag-create tayo ng V-shape. Yung buong ano po ng pala na yun, sana kung dapat medyo malambot yung lupa. Ito po, nakita niyo ba to? So may makaka-create pa ng parang V-shape dun sa inyong surface. Anyway. Kukuha siya ng ano, kapag mo siya naman sa ibabaw, diyan ka mag-umpisa yan. Okay. So ayan. Baba mo lang. Dito! Yan, kukuha lang po kayo ng ng slice lang sa gitna. Hindi mo lahat ng nasa pala kukunin niyo. So yan po yun, yung tawag natin ng sampling point. Yung sabi ko po kahapon sa inyo na sampling point. Yun po yun, ano. So kukuha kayo both side nung yung nabutas. So pareho po kayo kukuha dun sa both side nung na-create nyo ng V. So yun po. So kailangan nyo ng kutsilyo, no. Ayan, mali. Kaya uulitin. Say ko ulit. Kuha siya ng panibago. Kuha po kayo sa gitna mga around 3 to 3 centimeters. Ay, 3 centimeters sa gitna po. So yan po, papunta siya dun sa sampling point B or point 2 kasi nag-create po kami ng imaginary na zigzag kung saan yung kukunin yung mga different sampling points. So yan po yung sa sampling point B. Susundin lang po ulit natin yung ginawa dun sa sample A. So yan po, kumuha kami ng mga around 15 sampling points doon sa maliit lang po kasi yung area and naka-zigzag manner po pattern po yung ano namin. So ito po na po yung final na kukuhanin ninyo. Pag naalis niyo na yung una, yan po, and then kukuha kayo ng sample sa gitna. So yan po yun, tingnan ko kung nandito yung quartering. So tatapusin nyo lang po lahat ng pagkuha ng gano'n. Yan yung scraping na sinasabi natin, ha, yun lang vegetation na nasa ibabaw. Huwag niyo pong alisin yung surface soil kasi yun po yung pinaka-rich na parte ng lupa ninyo, yung surface soil kasi nandiyan yung organic matter accumulation. So yan po, nakita niyo marami yan kung ilan yung ano. Ayan. So yan po yung pagsasample dun sa field. Yung susunod po yung yung paano yung quartering na sinasabi natin. So sorry kasi nakapatagilid pala siya kasi yung mga trainees yung kumuha ng video. Well anyway, gusto ko lang ipakita sa inyo na after getting your samples from different sampling points, so dadalhin niyo na yung sample niyo kung saan niyo ipa-process. Yung sinabi natin ipa-process, dudurugin po natin yung mga samples natin tapos ilalatag dun sa flat surface para kukuha tayo ng composite sample. Yung composite sample po ito yung 1 kilograms na nire-require ng laboratory na dadalhin. Dito kukuha ng sample dun sa analysis. Ano po? So ayan, dinidemo ko lang yung sinasabing field capacity ng moisture kasi pag piniga mo yung lupa dapat walang tutulong tubig tapos hindi rin siya tuyong-tuyo. So ito na po yan, dudurugin niyo ilalagay lang dun sa plat ayan, ibubuhos niyo po yung sorry for the makita. Ibubuhos niyo dun sa plat and then ayan. Ayan, diyan aalisin niyo na rin po kung ano man yung mga foreign materials doon, kung may bato, kung may nasamang damo o may nasamang anumang dahon, aalisin po ninyo 'yon. Tapos yan yung dudurugin. Yung iba kasi merong ibang soil properties na tiningnan namin. So ito na po yung sinasabi natin na i-break po natin o dudurugin yung mga buo-buong sample doon sa kinuha natin. So tulong-tulong yung mga trains yan. So kung hindi po kaya ng inyong kamay, pwedeng gamitan ng pamukpok o pamdurog ng mga kasi kung minsan pag medyo matigas hindi kaya ng kamay ninyo, gamitan niyo ng pandurog para madurog po yung sample. Kasi ang kailangan natin ay naka-sheave siya yung sasalain ng 2 mm sheave. Pero doon sa training na yan, wala kasing available na sheave yung Region 1. So dinurog namin ng mabuti tapos we try to get the finest particle doon sa ilalim. Di ba pag nagdurog tayo nasa ilalim medyo ano. Kung wala naman po yung talagang sheave na talaga sa laboratory, pwede yung screen na gamitin para lang maiwalay po yung malalaking technical. So ayan na po yan. Ito yung quartering na sinasabi natin. So ilalatag lang po yung inyong soil sample. Ayan.
So yun lang po yun, yung hanggat kaya yung i-mix na yung homogenize yung sample ninyo, kukuha kayo. Ikukuha lang po. Imagine niyo lang na apat na quarter yon. Kukuha kayo ng isang takot bawat dun sa apat na yun na divide para hindi po kayo magiging bias at magiging totoo po yung ating kukunin. Magre-represent po talaga yung yan. So depende kung gusto niyo malaking takot, maliit na takot, kung gusto niyo madali, di malaking takot. So yan, sabi ko unti-unti lang para lahat maka-experience kung paano yung quartering na ginagawa. So after po ng quartering na yan, di ba may makukuha na kayo, makukuha niyo hindi pa yung 1 kilo. Sobra pa yon. Kaya ang gagawin niyo dun sa nakuha niyo dun sa quartering, yun na po yung sasalain or shishib natin. Kung wala po talaga mechanical sheaver na talaga yun yung allowed, pwede naman po kung anong meron dun sa farm, kunyari ko lang bone na manifest, pwede pong gamitin yun just to separate yung mga malalaking part ng inyong sample. So yan po yun. So after that, yun na po yung i-analyze, yun na po yung ating i-analyze. Nadadali dun sa lab. So at least mabuti na i-share ko itong actual video. Sorry kung dito sa pangalawa medyo nakatagilid. Naka-landscape pala yung ginawa nung nag-video na trainees. Ayan, iba na po yun yung sinasabi ko doon paano malalaman kung clay or sandy yung lupa ninyo. So, bibigay ko po dito sa FarmTech para ma-download niyo po. Ito po yung ito yung proper soil sampling po. So, kung hindi naman makuha din sa ating PowerPoint, so nandito pa rin po to. So, ayan, yung nandoon din yun. Tapos, ito yung drawing ko na lang yung, nung nakaraan ito yung lecture ko, drawing ko kasi hindi namin ma-share yung video. Kung ngayon na-share natin. But actually, ito po yun. Kung hindi nyo maano yan, parang ganito po yun yung i-explain ko natin doon. Ang ano lang po dito sa Word document na to ay wala po yung quartering, yung drawing ng quartering na po. So nakalagay lang dyan na spread the sample in a flat surface, divide in a quarter, and take sample in each quarter. Sample in each quarter should weigh approximately 1 kilo or more. Place in a separate plastic or butter, level the plastic butter, composite soil samples ready for sticky analysis. So yun po yun, yung actual na pagkuhan ng soil sample. So talaga trinay ko po na ma-share yung video na yun. Natsambahan po natin kasi sabi ko nga po sa inyo the other night na yun po yung critical stage ng soil sampling kahit man yan use ng sophisticated laboratory equipment or using the soil test kit. Lalo po sa soil test kit, mas lalo tayong maging dahil napakalit lang po ng soil sample na gagamitin natin, halos isang kurot lang yun yung gagamitin that would represent the total hectareage of your farm. Kung 10 hektare yun, i-represent niya. Kung mali yung soil sampling nyo, mali din po lahat. So ano po, so ito yun, ito-provide ko din po ito dun sa ano. Pero meron na yung FarmTech, wala lang dun sa FarmTech is the video. So inadagdag po nila yan dun sa inyo, pwede nyo ma-download. Okay po, so that's all for tonight.